At maging yung panahon na kung saan challenge mo kung Diyos pa ba siya o hindi na, ang Diyos kailanman hindi nagbago. Tama po yung tinatawag. Kailanman hindi nagbago ang Diyos. Nanatili siyang nagmahal, nagmamahal, magmamahal, at magmamahal pa habang panahon. Praise the Lord. Nakabalik ako sa pulpitong ito. This is the special place for me to breathe. Actually, dito talaga ako nakakasagap ng hangin, nakakaiba sapagkat ang hangin ko kapag tumatayo ka sa pulpito ay hangin directly from the heavenlies. At sabi nga ng word, my food is to do the will of the Father who sends me. Every time you fulfill your calling, lalo ang lumalakas, lalo kang tumitibay at higit sa lahat ay naroon ang kapangyarihan ng Diyos. Actually, I inform Pastor Romel na makakarating ako na maaga I will be the one dahil I really wanted the pulpit. Dito talaga ako humihinga. I could stand in the pulpit for 24 hours. Dahil alam ko there is something in the pulpit. If your calling is to teach and to preach, there is something in the pulpit that could never be compared to anything else. And so this day, I declare that as I breathe the fresh air coming from the heavenlies, it would overflow to you. Actually, it is in our every phase. Tinatanong every Wednesday, Tuesday pa lang kung what will be the topic. And nakalagay po doon, the goodness of God. Actually, patungo talaga doon yung message ng Lord sa atin. The expression of God's goodness to us is always being motivated by love. Ang kadahilanan kung bakit mabuti ang Diyos sa atin sa lahat ng kanyang nilalang ay isa lamang ang kadahilanan ng kanyang pag-ibig. Sabi nga ng salita, ang araw ay sumisikat hindi lamang para sa mga mabubuti. Tama po ba? Even to those na tinatawag na not good people, sumisikat din ang araw sa kanila. At dumadaloy din ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Whether they acknowledge it or not, the goodness of God overflows to mankind. And I believe this is the very character of God. Dahil ang kadahilanan kung bakit mabuti siya sa atin ay siya ay pag-ibig. I liken love to be just like an oil to a motor. Sa makina ng sasakyan. Kahit gaano pa kaganda, matibay, o bago yung sasakyan mo, bago ang kanyang makina, kung wala itong langis, ay hindi ito gagana. And so love is the oil that causes the goodness of God to overflow to mankind. And today, sabi nga ng pinag-aaralan natin, John 15 verse 12, I will only be verse 12. Yan. Mainam po na pakinggan natin mabuti kung paano ito isinulat. Kasi kadalasan ay may mga bagay na linalaktawan natin. Sabi doon, so this is my love each other deeply. Ang ganda ng translation. As much as I have loved you in the past tense. Tama po ba? Dapat kasi maingat tayo sa pagbabasa upang maiintindihan natin yung sinasabi niya. Unang-una, ang sabi doon, this is my command.
was never be a request, it was never be a suggestion, nor it was never be something na choice mo. Nagkakaintindihan mo ba tayo? It is a command sa itong utos. Hindi ka niya request na magmahal sa kapwa mo. Hindi ka rin niya binibigyan ng choice na mahalin. Yan yung kanabi mong yan, tingnan mo. God is not giving you an option. You are commanded to love that person whether you feel it or not. Ganyan po ang pagkasulat. Kadalasan ay hindi natin masyadong iniintindi. But the Lord say, it is a command. It is a command. You got no option, you got no choices. And it is not a request. So kung iintindihin mo siya sa natural na pangunawa, unfair. Tama po ba? It is unfair. Paano mo mamahalin yung katabi mo? Ang dami niyang ginawang hindi mo ginusto. Lalong-lalo na yung mga ibang tao na talagang wala naman siyang ginagawa ay naaalibad-barat ka na. Di ba may mga ganyan mga tao na wala naman siyang ginagawa sa'yo pero ayaw mo lang talaga sa kanya. That is the worldly standard. That is the human mind. Kaya nga, ang sabi ng Lord, walk not in the flesh. Walk not in accordance to your emotion. Kasi it would lead you to death and destruction. Walk in the Spirit. It would lead you to life and peace. Pag sinabi mong walk in the Spirit, walk in accordance to His Word. Very clear po ang Lord, this is my command. Inuutos ko ito sa iyo. At pag sinabi, inuutos ko ito sa iyo, ay kinakailangan gawin mo. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba utos? Bakit hindi nilang sinadjust? Bakit hindi nilang sinabi, pwede ba hanggang maaari? Ay mahalin mo naman kahit paano yung katabi mo. Hindi. Kasi meron in the Bible, ang sabi doon, sa lahat ng makakaya mo, live at peace with men. Nakadepende sa iyo. Na hanggat maaari, sabi ng Lord, hanggat maaari, huwag kang makipag-away. Pero this time, very, very, very strong ang words. This is my command. Kinakailangan maintindihan natin kung bakit ganun na lamang kabigat yung word na ginamit. And when God chooses a word, He really means it. Pero this is one thing that I do understand. Walang isang utos ang Diyos na ibibigay sa iyo at sa akin na hindi ko kayang gawin. Amen. Bago niya sinabi ang isang bagay na ipapagawa sa iyo, inilagay niya lahat ng kakayanan na kailangan mo para sundin ang kanyang sinasabi ay una niyang ibinigay na sa iyo. So every time the Word of God will tell you something na kinakailangan gawin mo, tatandaan mo palagi, yung ipapagawa niya sa iyo ay lahat ng kakayanan, lahat ng kailangan mo ay binigay na niya sa iyo. Kaya nga po, dapat wag mong iintindihin mo mabuti yung sinasabi ng John 15. Ang sabi doon, abide in the vine. Manatili ka sa puno. And that vine is Jesus. At kinaklarado niya, how to abide in the vine? Abide in my word. Manatili ka sa aking salita. At ang sabi niya, habang nananatili ka sa aking salita, remain in my love. Manatili ka sa aking pag-ibig
At ang sabi pa niya, manatili ka sa aking kagalakan. Ngayon, God is making the word very, very practical this time. Sabi niya, love each other. Mahalin mo ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. This time, pinakalarado niya na kayang-kaya mong gawin na mahalin mo ang kapwa mo. In fact, the Bible even tells us, love even your enemies. Mahirap itong gawin kasi yung araw-araw na nag-aaway sa iyo, Rose, ang sabi ng Bible, mamahalin mo. Ang hirap yun. Pero, nung sinabi ng Lord yun, hindi siya nagbibiro. Hindi siya nagbibiro. In fact, He is not even requesting you to do it. He wanted you to really do it para sa ikakabuti mo. Remember always, ang reference point natin palagi is, God is good. Always good. Kapag may pinapagawa sa iyo ang Lord, na taliwas sa nararamdaman mo, taliwas sa takbo ng kaisipan mo, tatandaan mo palagi, God is good. Walang ipapagawa sa iyo ng Panginoon na hindi sa ikakabuti mo, at it is always good for you. And so, paano ka pwedeng magmahal sa kapwa mo, maging sa mga kaaway mo, at isa itong utos, it is not even an option, it is not even a choice. Simple lamang, as I have loved you. When you were yet a sinner, God had already loved you. Napansin mo ba na in the past, namatay ka na sana kung binabayaan ka ng Lord? That is a very vulgar word. Sa mga dami-dami ng ginawa mo noon, kung hindi ka minahal ng Diyos, wala ka na sana dito. It would have been better. Hinayaan ka na lang niya. Pero hindi yun ang ginawa niya. Maging nung panahon na hindi mo siya kinikilala, maging nung panahon na alam mo ito ang sinasabi niya, pero pinipilit mo pa rin yung nais mo. At maging yung panahon na kung saan challenge mo kung Diyos pa ba siya o hindi na, ang Diyos kailanman hindi nagbago. Tama po yung kinagtanong. Kailanman hindi nagbago ang Diyos. Nanatili siyang nagmahal, nagmamahal, magmamahal, at magmamahal pa habang panahon. At dahil ang pag-ibig na yan, sabi nga ng Word of God, the Lord has ay inilagap na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyong puso. Whether you acknowledge it or not, this is the truth today. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasaan? Nasa puso mo. And so, yung sinasabi niyang kuman na magmahal ka, kaya mo yan. Hindi dahil gusto mo. Hindi dahil nararapat. Kundi dahil merong pag-ibig na kailanman hindi pwedeng sukatin na nag-uumapaw sa iyo. Let it flow. Let it flow. Let it flow. At tatandaan po natin na ang emphasis dito ay ang pag
pag-ibig dapat na dumaloy sa iyo ay si Kristo ang siyang nakikita sa iyo. Later on, maiintindihan natin. Kasi there are things that God is saying about His love na kinakailangan ay makita sa atin. Ngayon, ang tinutukoy na pag-ibig ng Diyos na igawad sa kapwa natin, this kind of love is just an imitation. Meaning, you strive to mirror His love, which is characterized by sacrifice and service. Kagaya po ni Jesus, He did not just say, He loves you that much. Hindi basta niya sinabing mahal ka niya. There was an element of sacrifice. There was an element of service. Ito ay nararamdaman na ginagawaran mo ng pag-ibig. Sapagkat may element na service, pero kadalasan, it is a sacrificial one. Ang tao kasi ay masyado siyang, palaging ako. Ako muna bago ikaw. Pero that is not the kind of love that Jesus has. Kasi alam na alam niya na the moment He empties Himself, pinupunuan palagi siya ng the Abba Father. And that should always be our goal. Sa kapanahunan na igagawan mo ang pag-ibig na yaan, it will cost you. Palaging may halaga ang pag-ibig na igagawan mo sa kapwa mo. Remember, hindi po madali para sa tao na bawasan niya yung meron siya. Tama ba? Kasi, lalong-lalo na yung mga accountants. Sinusulat yan kung nababawasan. Di ba? Sinusulat yan kung nababawasan. At nakikita yan kung halos paubos na. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi niya walang sukat. Walang sukat ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ito ay palaging puno at nag-uumapaw. I believe this is one of the trainings na kinakailangan matutunan ng bawat isa sa atin. Na matuto kang just give it away, your love. Even though it involves sacrifice, even though it involves service. Why should the man come here every Friday to clean? Sana inoti na lang nila sa trabaho nila. Tama ba, Arman? Mahirap po. Yung pumunta ka, para lang maglinis. Samantalang, pwede ka namang sana yung pagpunta ko doon, naka 3 hours, 4 hours, OT na sana. Tama ba? Pero, there is a higher cost that you are willing to pay. It is because you want that love that comes from God to just overflow. Mas kataasan mo pa dapat yung antas ng iyong pag-ibig kung ang taong gagawaran mo ng pag-ibig ay hindi karapat-dapat. Yung nang-aaway sa'yo, yung nagbibis
mag-visit sa'yo. Mahirap po yun. Pero, tatandaan mo palagi, you were once the number one enemy of God. I was once the number one enemy of God. Yet, iginawad pa rin niya ang kanyang pag-ibig sapagkat yun ang meron siya. He never had any hatred at all. Actually, I asked God, sana Lord, naging kagaya mo kami na kailanman hindi ka nagtagin ng galit. Na ang dumadaloy lang ay ang pag-ibig. And so this, you can love each other. It is because it is the mirror of His love to you, which is being characterized by sacrifice and of service. And Jesus' love is being described as a love that is willing to lay down one's life for others. And this is His standard for you and for me to follow. Bigat, no? Jesus is willing to give everything just to express His love for me and for you. And this time, He is telling unto you and unto me, this is my standard. If you want to follow, this is the way it should be done. Wala kang ititira, masabi lang nagmahal ka. Can you do it? Sa sarili mong kakayanan, it could never be. Kaya nga ang sabi niya, remain in my love. Diyan ngayon matitest yung sinasabi, nananatili ka ba sa kanyang pag-ibig? Nananatili ka ba sa kanyang salita? Nananatili ka ba sa kanyang kagalakan? Hindi ka pwedeng magmahal ng isang tao na hindi karapat-dapat kung hindi nag-uumapaw sa iyo ang kagalakan ng Diyos. Magkaiba po yung hawak ko 1,000, ibibigay ko sa iyo pero isinampal ko naman sa iyo. Of course, yung iba, okay lang. Pero that is not the kind of giving that God wanted us to share to others. It is that kind of love na, sasabihin mo, ito. Kailangan mo ito. I remember, yesterday we were talking about giving, about the finances of the church. The Lord allowed me to remember. There is this one church na pinupuntahan ko na I was so surprised. Na yung mga young people nila out of their baon sa eskwelahan. Hindi ako makapaniwala na ang sinasabi sa akin ay pinagsama-sama nila, may mga sacrificial giving sila. At alam niyo ba kung saan napupunta yung sacrificial giving nila? Nagpapaaral sila ng kapwa nila estudyante galing sa bakod nila. And remember, hindi yung iba pa yung types nila. Kaya nasabi ng isang parent, pinagmamasdan ko ngayong anak ko. Paano kaya niya pinagkakasya yung binibigay ko na nag-text na siya, tumutulong pa siya sa kapwa niya. Pero, mukhang hindi naman siya mukhang gutom.
expressing a love out of sacrifice and out of service. At marami na silang napatapos. Hindi ko nga alam paano nila ginagawa yun. Pero, isa lang ang motivation nila. Ang pag-ibig ng Diyos. At seemingly they do understood that the love that they do express is just an imitation, kagaya ng pagmamahal ng Diyos na iginawad sa kanila. And it is an act of service, and it is an act of sacrifice. Sabi nga ng, this is one of the first lesson that I learned from my leaders. Wala daw, kapag iginawad mo daw ang pag-ibig mo sa kapwa mo, kailanman hindi ito nasasayang. Even though hindi niya in-acknowledge yun. Kadalasan kasi, nawawalan ka ng amor sa mga tao, ginagawa mo ng pag-ibig mo, pero walang ka-response. Kasi nasanay ka na kasi. Nasanay ka na sa social media. Nag-post ka, walang hindi nag-like, galit na galit ka, bakit? Am I required to like your post? Nagtataka ako na may mga taong nagagalit sa akin. Am I required to like your post? Paano na lang kung ito ang sinasabi ng Lord, mahalin mo yan. Hindi nag-response. Nag-sacrifice ka. May service ka iginawad. Ayan nga lang post mo, wala naman nawala sa iyo. Galit na galit ka, hindi mo lang nag-like, hindi mo lang nag-comment. One time, I was confronted na isang kapatiran, sabi nga niya, ano ko ba naman? Minsan, hindi ko ba lang nag-comment? Hindi nga ako nagla-like, magko-comment pa kaya ako? And then sabi ko, ikaw mo yung pinost ko, ang ganda-ganda nga ng caption ko sa'yo, hindi mo ba lang linay? Ha? Ganun na ba ngayon ang pag-ibig sa kapwa Kristiyano? Na sinisingil ako, na nag-post ka ng maganda sa akin, sinisingil ako na mag-comment daw ako ng maganda, at mag-like ako, at mag-emoji daw, may kasama emoji. Hindi nga ako marunong mag-search ng emoji na yan. Naiiba na po ang pag-ibig ng mundo. It is no longer just like the love of Christ. It is of service and it is of sacrifice. And that is the standard of God. Kung nais kong magmahal ka kagaya ni Kristo. Anong standard niya? It is always of service and it is always of sacrifice. I do remember sa cell group namin, one of the member needs finances. Baka rin asawa. So, na-hospital yung anak niya. Wala naman siyang pagbayad na sa ospital. Kasi bata pa, wala pa siyang trabaho. And so, I challenge the group. It's time for sacrificial giving. May matapang na nagtanong sa akin, ano ba ang sacrificial giving? Giving that hurts you. Nagtanong pa, sinagot ko. Kaya kung minsan huwag kang magtatanong sa akin na hindi ka ready na sasagot ko. Sabi niya sa akin, okay, I do understand. Sacrificial giving is something that hurts me. Magkano naman yung something that hurts me? Di sinagot ko siya, 1 month salary. Uy, sobra ko naman. Ano ba ikakabuhay ko? Huwag kang magtatanong sa akin. Sasagutin talaga kita. Pero alam nyo, ibinigay pa rin niya.
Only to find out, from then on, he learns sacrificial living. Kasi sabi niya, ibinalik naman daw ng ibinalik at binalik sa kanya ng Lord yung ibinigay niya. At magmula noon, hindi na siya nagtanong sa akin. Kasi mahirap daw sundin yung isasagot ko. Pero natutunan niya. But in so many ways, sometimes, this is the standard of God. Kinakailangan dumating ka na barating mo yung antas ng standard ng Lord. At kapag narating mo na at nanatili ka dyan, kaya nga, remain in my love. Remain in God's standard of love. And everybody says, pag kang mag-i-amen, hindi ka gagawin. Yun po ang ibig sabihin ng remain in my love. Nagkakaintindihan po ba tayo? Remain in my love ka dyan, hindi mo naiintindihan. Pag sinabi mong remain in my love, remain in God's standard of love. Manatiling ka dyan, huwag kang bababa. Huwag kang aalis. Siguro naman naiintindihan natin yung salitang remain. Stay there. Kasi, alam mo ba kung bakit pinag-i-stay ka ng Lord dyan? Kadalasan kasi humuhulang pus. Tama ba ang Tagalog ko? Humuhulang pus ka. Gusto mong kumawala dyan. Only to find out, kaya ka pinag-i-stay kasi dumadaloy dyan yung pag-ibig. It was never been you. It is always been God's love and His standard. If you remain there, His standard is the kind of standard that overflows to you. I thank God. Hindi yung naranasan namin. Kapag pagmamahal ang Diyos ang riniquire sa amin, hindi ka na babalik sa church kung naranasan nyo yung mga challenge sa amin. Pag sinabi mong bless, naku po, talagang masakit sa bulsa. How could you give your 4 months or 6 months salary? Paano ka pa mabubuhay? Pero I found out, the more na nakita ko na it was never been my finances ang nag-sustain sa akin. It was always and will always be by His grace. By His grace. And nakakatuwa po na the Lord is teaching us to remain in His love, to remain in that kind of standard. Imitate His love. And let that kind of love be the kind of love na igagawad mo sa kapwa mo. Hindi pwede na yan. Masisiyahan na siya dyan. You have never, hindi ka pa nagbigay nun. Pag ang kaisipan mo ay sasabihin mo, pwede na yan, masisiyahan na dyan, ang ibig sabihin na yun, you have never given anything yet. Wala kang pang iginawan. I believe today, this should be our prayer. Lord, marating ko yung standard mo ng pag-ibig at pag narating ko na, Lord, manatili ako dyan, hindi ako bababa, hindi ako aalis. Amen. And Jesus, that kind of love has a standard, but it is also a practical love. Pag sinabi mong practical love, it is not about your feelings.
Madali kasing magmahal sa mga taong nakakatuwa. Nakakatuwa yung mukha niya. Nakakatuwa yung pakikisama niya sa'yo. Nakakatuwa yung mga ginagawa niya sa'yo. Kaya napakadali. But rather to act in a way that reflects His love, which involves humility, sacrifice, and service. This time, may karuntong ng pagpapakumbaba. You go down. Kasi kadalasan ganyan tayo. Bakit? Diba? Yung bakit na word mo, ang daming meaning niya. Hindi ka man nagsalita, pero sasabi mo palagi, bakit? Diba? Kung may ina-announce kami, we want people to volunteer to do this. Ang palagi mong sagot, bakit? The moment you use that word, mag-ingat-ingat ka. Mag-ingat-ingat ka kasi ang karugtong niyan ay excuses. Ang dami mga tao, favorite nila yung word, bakit? Bakit? Diba? Pero ingatan mo. Kasi the moment you utter those words kapag merong challenge na may pinapagawa ang Lord, at binanggit mo yung salitang bakit, itipan mo na yung bibig mo. Ang karugtong niyan ay excuses. Ang karugtong niyan, paano ka, aalis sa standard ng Lord. Paano ka lalabas sa standard ng Lord? Paano mo ibababa ang standard ng Lord? Kaya nga, very clear ang word, remain in my love. Manatili ka dyan. Manatili ka sa standard na yan. Huwag kang bababa, huwag kang aalis. Let it be a constant kind of love. And napansin mo ba na kapag nagmahal ka ng kagaya ng pagmamahal ng Lord, then all the fruit of the Spirit ay kusang mag-overflow. Subukan mo magmahal, ang kasunod niyan ay pag sinabi mong magmahal, remember, God's standard of love. Kapag nagmahal ka ng God's standard of love, mag-overflow palagi ang kagalakan. It is not something na nagagalak ka kasi dahil may ginagawa. Kasi may mga tao talagang mababaw ang kaligayahan. He was able na nakapag-trade siya na-trade niya yung barkada niya sa Starbucks. Masaya na siya. Hindi yun ang pinag-uusapan natin ng kagalakan. Ang pinag-uusapan natin ng kagalakan ay nanggagaling po. It is the inner joy that comes out if there is a love that is being expressed. At kapag nag-uumapaw ang kagalakan, nananatiling naghahari ang kapayapaan. You are at peace with your heart and in your mind. Hindi mo sinasabing, oy, paano yan? Naibigay ko na, paano naman ako? Hindi, wala na yung ganun. Nananatiling ang at peace because you just trust God. Whatever it was being given away, it would come back to the overflowing again. And kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw sa'yo, then susunod na lamang po yung mga fruit of the Spirit. Ano ba yung mga fruit of the Spirit? There is goodness. Nagiging mabuti ka sa kapwa mo. Nagiging, maawain. Nagiging, you become patient to people.
pasensyahan ang isang taong makulit. Alam na alam mo yan. Pagpasensyahan ang mga taong ayaw mo. Kaya nga, ikawan mo muna ang pag-ibig. Mag-overflow na lang yung kindness, goodness, patience, forbearance, everything. Kaya nga, it is just one fruit. Love is the oil that operates all this kind of fruit, all the fruit of the Spirit. It will just overflow. Bakit ka naging mabait sa mga tao hindi naman mabait sa'yo? Isa lang ang kadahilanan. Iginawad mo ang pag-ibig ng Diyos na tinanggap mo sa Kanya. Naniniwala po ako na isa ito sa mga nawawalang katangian ng mga anak ng Diyos sa Iglesia. At isa rin ito sa mga hinahanap ng mundo sa kanilang paligid. Nawawala na po kasi ang pag-ibig sa kapwa. At pag sinabi natin pag-ibig sa kapwa, God's kind is standard. Yung pag-ibig sa bayan, susunod na lamang yan. Huwag mong unahin yung pag-ibig ng bayan. It will just overflow. Ako, whosoever is the president, I don't have political colors. I have preferences, but I don't have political colors. Whosoever you are, kapag naluklok ka na dyan, at ang Diyos ang siyang naluklok sa iyo dyan, I will love you with that kind of love that the Bible says. I will never utter a word that would destroy you. Hindi mo magagawa yan kung hindi mo muna iginawad yan sa kapwa mo mananampalataya. That's the reason why you are here in this church. Aminin mo, marami sa inyo ayaw sa akin. Tama? Sumunod kayo ng tama. Marami sa inyo ayaw sa akin. Pero kaya niyo akong mahalin. It is because ang standard na ginamit mo ay yung standard ng Lord. At aaminin ko, kung yung mga ugali din man lang ang pag-uusapan, marami rin akong ayaw sa inyo. Pero, it is not about those things. Sadyang inilagay ng Lord ikaw dito sa church. Why? Because God is training me to love you in His kind of standard. And the same also with you. May mga tao na makakasama mo sa church na ito na kung sarili mo, kung emosyon mo din man lamang ang gagamitin mo, hindi mo kayang mahalin. Hindi ka pwedeng maging mabuti dyan. Hindi ka pwedeng maging maawain dyan. Hindi ka pwedeng magbigay ng pasensya dyan. Hindi ka pwedeng magtiis para dyan. Ngunit, nanatili ka. You remain in the Bible. You remain in His Word. You remain in His joy. You remain in His space. You remain there. Then, it is just a natural overflow to you. No effort at all. Why? It is because by His grace alone. Kaya nga, ang sabi ng Lord, receive the abundance of His grace. Tanggapin mo ang masaganang biyaya ng Diyos at ang kanyang katwiran at ikaw ay maghahari sa buhay. You will reign in life. When we say you will reign in life, they will see Jesus in you through your hands, through your feet, through your movement, through your space, through your everything. It's about time, church. Now people will be attracted in
Sabihin mo yan sa katabi mo, kakaiba kang nilalang. Kakaiba tayong nilalang sapagkat kaya natin magmahal. And our love to each other ay we don't even expect anything in return. Kaya nga, one of my favorite verse in the Bible, I think 1 Corinthians chapter 15, do not be weary. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, ikaw ay aani. You can never do good to people unless the love, God's love and God's standard of love ay yun ang ginagamit mo. I do remember, I think the other day, nung hinatid ko kasi yung pamangkin ko sa airport, ay nasa kanto ako ng EDSA at sa Patuason. That is a very, very big street. I saw an old man in his crutches. Ang hirap tumawid doon. A busy, very busy intersection. At nung nag-go na yung pedestrian, lahat kailangan kasi mabilisan ang pagtawid. As I saw a man in crutches trying to cross the street. Dahil lahat nagmamadali kasi kailangan tumawid na. I saw a young man. Halos nakatawid na siya. Paglingon niya, nandun pa rin yung matanda. Bumalik siya. Bumalik siya at inakay niya yung matanda. Nag-go na, alam niyo, nakita ng tao yung ginawa niya. Hindi nag-move ang lahat ng sasakyan. Everybody stops. A witness to this kind of goodness that this man had displayed. Ako rin, napanganga. Alam niyo ba yung unang sasakyan? Nung nakita niya, parang delayed response. Nagbabaan yung mga pasahero ng sasakyan. Umalalay. Sana kanina mo pag ginawa. Sana kanina mo pag ginawa. And sometimes we are that man. Na nag-ahanap palagi tayo na may gagawa muna bago natin gawin. Nakita ko, bumaba. Sabi ko, gusto mo naman pala bumaba. Sana bumaba ka kanina. Kasi, halos patawid na yung dalawa. At, I don't know, parang gusto rin bumaba yung mga ibang nasa sasakyan. Ano bang gagawin nila? But in so many ways, we are this kind of people na gusto natin mapasama doon sa heroic act ng batang yun. Only to find out pag Facebook account to be like and to become magkaroon ng code. Kaya kung minsan sa mga Facebook na pinapost na gano'n, hindi ko alam kung magla-like. Kaya ayoko mag-like kasi hindi ko alam kung baka Facebook lang yun. Baka mag-comment pa ako, mali pa yung ma-comment ko. But I believe the world, sabi nga ng favorite verse natin, ang mundo po ay naghihintay ng ano? Anong hinihintay ng mundo sa'yo? Manifestation of God's glory through you. Paano mo ipapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamagitan ng buhay mo na hinihintay ng mundong ito na makita, igawan mo ang God's standard of love sa kapwa.
they would say, galing ka nga sa ibang planeta. Galing ka nga sa ibang planeta. I remember kailan na tayo na early retirement? 2003, how many years ago? 22 years ago. Nung last day ko sa office, my big boss called me. And I will never forget those last words na yan, na iginawa niya sa akin. Sabi niya sa akin, sa lahat na naging staff ko, you are so different. Sorry. Include mo ko sa prayer mo. Bakit di naman yung prayer? Sungit-sungit mo nga, sabi ko sa kanya. At saka ang dami nang nananalangin sa'yo, sabi ko sa kanya. Hindi, di ba pa rin pang ipag-pray mo ako? Kasi sabi niya, sa inamin din niya, alam mo, sa sungit ko, ikaw pa lang ata ang nagtagal sa akin. Napakasungit kasi ng amo ko. Nobody likes him. Pag Christmas party, nobody wanted to attend the Christmas party. Pag may pakain na siya ng luaw, paano gusto kumain? Luaw niya. Sa sungit niya. Nobody likes him. Pero sabi niya sa akin, ewan ko, kung taga-ibang planet ka pa ba? Kasi parang, hindi ko naman ako itinuring na kagaya nila. I just told him, it's no longer me. Pag kaya ko pa naman igawal ang pagmamahal na yan sapagkat it was never been coming from me. It is coming from a God that loves me so much. Kaya every time na nais mong i-withhold ang love na yan, tatandaan mo palagi. Even yet when you were a sinner, God had loved you already. At sabi nga ng inawit natin, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. Hindi nabibili ang kanyang pag-ibig. Hindi nababawasan ang kanyang pag-ibig. Kailanman ang kanyang pag-ibig ay hindi nauubos. But let my message be a lip service only. Ang God's kind of love ay meron siyang standard. It is a sacrificial one and it is of service. Are you willing? Are you willing na igawan mo yan sa kapwa mo? And I believe I will give you isang huling I want you to test my message. This is now a request. Wala akong karapatan mag-command. This is now a request. Pwede bang gawaran mo ng isang mabuting bagay ang isang taong kinaiinisan? Do it today. Of course, that would be a sacrificial one. It is because it will take you a lot of courage. And it will take you ng a lot of humility kasi bababa ka this time. And afterwards, maybe next week, we will allot some time for you people to testify what happened. Are you willing to do that? Kasi it is not something na pinag-uusapan. At ihanda mo rin ang sarili mo. Anong nakain mo? That could be your opportunity to share the gospel.
would be the best opportunity for you to share the gospel. It's about time, church. Let us reach out the unreached people. People who hated us, but we love them the most. Just like me. The Philippines hated so much China. But I love China so much. Because marami rin akong taon na ikinugol dyan na ibinahagi ko ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. That until today, I love them the most. Hindi naman sa may favoritism ako, pero sila ata ang bansa pinakamamahal ko. Next to Israel, of course. And whenever I hear people saying bad words about them, it hurts me so much. It is because, for me, sila ang minahal ng Diyos sapagkat sila yung malayong-malayong na iniwalay sa Diyos. But this time, they are so close to God's heart now. And I believe you also has a China in your heart. Mayroong mga tao, may mga angkan na malayo sa puso mo. Pray that the Lord would allow you to have an opportunity to reach them and allow them to receive that God standard of love na natutunan mo sa pamamagitan ng kanyang salita. Shall we all stand? Pwede bang kantahin natin yung last song kanina? I think when message embodies all in that song. Kantahin mo ito ng sinasabi na isisigaw ng puso mo at hayaan mo na maging makatotohanan dito sa
biyaya mo ay sagana. At ang masaganang biyayang iyan ay palaging nakalaan sa atin. Kadahilanan kung bakit kami ay pwedeng magmahal maging sa aming mga kaaway. O Diyos, hayaan mo ng pag-ibig na ito ang siyang manatili maghari, ang siyang manatili kadahilanan ng aming pagkilos, ang siyang kadahilanan ng aming pananalita, ang siyang kadahilanan ng lahat-lahat, ang kadahilanan kung bakit kami ay nabubuhay pa. O Diyos, dakila ang iyong pag-ibig. At salamat na ang dakilang pag-ibig na yan ay napasa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Mananatili kami sa iyong